Yung ating pag-ibig from the heart at yung ating pag-ibig ay meron may init ng pagmamahal sa ating mga kapatid. Okay? At itong pag-ibig na ito, na may init, na galing sa kabituran ng ating mga puso, ay pag-ibig na walang halong pagkukunwari. Ibig sabihin, ito yung tunay na pag-ibig na dapat nating i-ibig sa ating mga kapatid. Okay? Eh, nag-demonstrate na ng Diyos di ba? Dahil sa kanyang pag-ibig, iniregalo niya ang sarili niyang anak. At ang ating Panginoong Kristo, dahil sa pag-ibig, iniregalo niya ang kanyang sarili. Dito rin po yung mababasa natin sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Tingnan niyo po ang sabi. Dito ay nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Ito yan. So, ito yung demonstration ng pag-ibig. Ito yung definition ng pag-ibig. Kung ang isang tao ay umiibig sa kanyang kapwa-tao, handa niyang ibigay maging ang kanyang buhay sa kanyang kapwa-tao. Diba gano'n naman talaga nangyayari? Yan, mahal mo ang iyong anak, makikita mo masasagasaan, ang gagawin mo. Itutulak mo yung anak para hindi siya masagasaan, pero sa kabila ng pagtulak mo sa iyong anak, ikaw masasagasaan. Ibibigay mo ang iyong buhay para sa iyong minamahal. Diba? At hindi ito yung hindi lang ito yung pagmamahal sa ating asawa, sa ating girlfriend, boyfriend, sa ating lover, kundi itong sinasabi nito yung pagmamahal natin sa ating mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Okay? Handa nating ibigay ating buhay para sa kanila. At kuminsan ito lagi na dito sa Biblia pero kapag ito yung pinangangaral, para kuminsan nakikibalikat tayo na para bang hindi natin pwedeng gawin. Hindi naman iutos to ng Diyos kung hindi natin kayang gawin. Sapagkat mismo ang Diyos ang nagsasabi na ang kanyang utos ay hindi mabigat. Tingnan niyo dito sa 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Kung iniuutos sa atin ng Diyos na ibigin natin ang ating mga kapatid, sinasabi nga rito, ang utos ng Diyos hindi mabigat. Mabigat ba yun? Ibigin natin ang ating mga kapatid? Hindi Pero minsan, yung pag-ibig na yan ay naandun lang sa ating salita, minsan naandun lang sa ating dila, pero hindi po ito naisa sa practical. Meron din talata nakalagay, sabi dyan, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Kung tayo iibig, hindi yung sa salita lang. No? Madalas sa salita lang tayo umiibig Mahal ko talaga yung kapatid. Pero pag tayo na kailangan ka na niya, parang naglalago ka. Hindi yun ang pag-ibig. No? Hindi yung, ang pag-ibig mo ay sa salita lang. Hindi ang pag-ibig mo ay sa dila lang. No? Ang pag-ibig ay dapat ginagawa at ang pag-ibig ay dapat nasa katotohanan. Basahin natin sa Tagalog. Dito rin po yan sa 1 John 3:18, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita, ni sa mga dilaman, kundi sa gawa at sa katotohanan. So yun yung pag-ibig na dapat umira sa bawat isa. Tandaan natin ang sinusulatan nasa kapighatian. Ang mga sinusulatan ay nasa persecution. Kung ikaw ay isang taong mananampalataya kay Kristo at ikaw ay hinahabol ng Roman Empire, ng mga sundalong Romano, ano mangyayari sa iyo kung hindi mo madadama na meron kang mga kasama na handa kang ipagtanggol, handa kang mahalin, handa kang pupupin? Diba? Kung wala kang mararamdamang pag-ibig
sa iyong kapwa o sa iyong mga kapatid kay Kristo, bibigay ka sa iyong pananampalataya at pupunta ka sa paniniwala sa mga Romano. Diba? Pero, kaya nga sinusulat niya ito na magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa, umira ng pag-ibig ang magkakapatid, sapagkat ang mga tao ito ay nangangailangan ng pagkalinga ng bawat isa, pag-aaliw ng pag-ibig sa bawat isa, upang sila'y upang sila'y lalong lumakas sa kanilang pananampalataya. Ang iba sa kanila naduduwag na Pero kung mararamdaman nila yung pag-ibig, ay mapaglalabanan nila yung kanilang yung kanilang pananampalataya. Tayo kung sa kabila ng mga bagay na tayo mayroong mga suliranin sa ating mga buhay, at maramdaman natin ang pag-ibig ng bawat isa, magkakaroon tayo ng lakas na ipaglaban ng ating buhay nito. Yun ang susi, ang pag-ibig sa isa't isa. Okay? May nilampasan tayo. Ang sabi po doon sa 1 John chapter 3 verse 11 ay ganito, for this is the message that you heard from the beginning. Sa simula pa, ito na talaga yung iniaaral. Okay? That we should love one another. So sa simula pa, sa simula pa ay pinangangaral na ang bawat isa ay umibig sa bawat isa. Sa simula pa ay pinangangaral na ang tunay na iglesia ng Panginoon ay pinangangaralan sa simula pa lamang na siya ay umibig sa isa't isa. Mag-ibigan sila sa isa't isa o pag-ibig sa kapatid. For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another. Ibigan tayo, magmahalan tayo sa isa't isa. Okay, nabasa ko na ba ito? Sabi ron, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that love is born of God and knoweth God. Okay? So, yung isang taong umiibig, ay ipinanganak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. So, isa rin itong ebidensya na ikaw ay tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo, umiibig ka sa iyong kapatid.